Ako siguro consider kong conservative. Pero no regrets at all. Ang ganda rin ang kinatnan ko. Thanks God. Parang kung isipin ko, parang hindi ko ata matatanggap kung makikipag-relasyon sa lalaki at malalaman ko makipag-sex. Sila open sa akin. Yung sa amin, open na yung pagiging bakla, ganun. Tatago ko yun for life. Dahil yung mga magulang mismo ay hindi dumaan sa sexuality education. Ang pamilya Buenaventura at pamilya Conde, dalawang pamilya na magkaiba ang patakaran pagdating sa usapin ng sexualidad. Konserbatibong ang pamilya ng mag-asawang Eduardo at Lot Buenaventura. 17 taon na silang kasal at may 2 silang anak. Sina Daryl Faye at Hannah Colleen, parehong mga teenagers. Ako siguro consider kong conservative. Pero no regrets at all. Pero ang ganda rin ang kinatnan ko. Thanks God. Parang ganyan. Di ko na-feel yung talagang typical teenager. Isa lang boyfriend ko. Si husband lang. Ginagaya lang daw ng mag-asawa kung ano ang naranasan nila sa kanilang mga magulang. Siguro kung hindi katulad nung pagpapalaki sa akin, baka naligaw na yung mga anak ko kung isasabay ko sa panahon natin ngayon. Sa kanyang sariling pamilya, isang bagay raw ang hindi kayang talakayin ni Lot sa 2 anak. Hindi pa right time kung ako tatanungin. Actually, nag-uusap na kami mag-asawa tungkol dyan. If ever na darating ang point na gano'n na magtatanong sila, ibigay natin. Alam naman natin na matatalino ng mga bata. Ayon kay Doktora Maria Teresa Batangan ng UP College of Social Sciences and Philosophy, nakadikit na sa kultura ng mga Pilipino ang konserbatibong pananaw ng mga magulang sa sexualidad. Isang malaki lang kasing problema sa atin dito sa kultura natin, hindi natin hinahanda yung mga magulang na sumagot ng mga katanungan tungkol sa sexualidad. No? Dahil yung mga magulang mismo ay hindi dumaan sa sexuality education. Wala namang nakikitang mali si Daryl Faye sa paraan ng pagpapalaki sa kanila. Hindi po talaga kami sanay kasi po siguro po napapag-aralan na nga din po sa school. Parang hindi naman po kailangan po pag-usapan ng masinsinan sa bahay. Ang pagiging conservative po nila, naiintindihan naman po namin kung bakit po nila ginagawa yun para din naman po sa sarili namin kapakanan. Taliwas sa pamilya ng mga Buenaventura ang pamilya Conde. Liberated daw sila. Bilang mag-asawa sa loob ng 28 taon, 4 ang naging anak nila Luis at Gina. 16 si Gina nang sila ay magtana ni Luis. Ayon kay Gina, bukas ang kanilang pamilya sa usapin tungkol sa sex. Sinasabihan ko lang sila na mali yan. O tignan nyo yan, huwag kayong gagawa ng another pang pagkakamali kung sakasakali. May mga ganon. Kung ano yung gusto nila, basta may payo lang ako. Ang isa sa mga anak ni Gina na si Luigi ay homosexual. Inihanda na raw niya ang sarili sakaling makipagrelasyon sa kapwa lalaki ang anak. Parang hindi ko ata matatanggap kung makikipag-relasyon sa lalaki at malalaman ko makipag-sex. Pero kung talaga hindi maiiwasan na dalat sa punto makikipagtalik, gumamit ng proteksyon na hindi siya magkakaroon ng sakit. Kung hindi sila maluwag, hindi sila open sa akin. Yung sa amin, open na yung pagiging bakla, ganun. Tatago ko yun for life. Kasi parang natatakot ako, mamaya gulpihin ako, ilublubok sa tubig, kaya ng mga napapanood namin, gano'n. Paliwanag ni Dr. Batangan, ang pagiging liberal ay hindi nangangahulugan ng pagiging maluwag ng magulang sa kanilang anak. Pag sinabi ba natin liberal parenting ay talagang permissive, no? Parenting na walang rules, na walang batas, no? Walang guidelines, walang boundaries, basta kahit na ano pwede mong gawin. No? Kapag nag-decide ka, ang tanging batayan ng pagdedesisyon ay yung sarili mo. Ayon sa 2002 survey ng YAFS o Young Adult Fertility and Sexuality Study ng UP Population Institute,
Umaabot sa mahigit 15% ng kabataang Pilipino pinag-uusapan sa mismong tahanan nila ang mga isyu tungkol sa sex. 55% naman ang nakapanood na ng mga X-rated video at 38% naman nakapagbasa na ng pornographic materials. Ang mga ganitong babasahin at panoorin ang nagiging source of information ng marami sa kabataan. Pero dapat daw ay ang magulang ang unang-unang responsable sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanilang mga anak. Sa tingin ko, whether liberal yung parent, no, or conservative yung parent, no, maaaring contributory do sa desisyon, no. Halimbawa yung attitude, no, yung values, no, na meron yung pamilya, baka umaambag siya doon, no. Sa bahay nahuhubog ang karakter ng bawat bata. Kung magiging responsable at makabuluhan silang bahagi ng lipunan at ng kanilang magiging pamilya. Konserbatibo man o hindi, ang importante, alam ng mga magulang at naituturo ang tama at makakabuti sa mga anak sa pinakamabuting paraang alam nila. Condom nga isa. Meron din na parang tinitingnan yung mukha ko, kaya tinitingnan hanggang sa pag-alis ko, nakatingin sa akin. Bagamat hindi po kami pa rin bumibili o gumagamit ng pera ng gobyerno ng pamahalang lokal upang bumili ng commodities, mga pills, mga condom. As long as we don't talk about sexuality, lilitaw ang mga problema. Mas bukas na raw ang Pilipino sa usapin ng sex. Nagsagawa kami ng isang eksperimento para malaman kung gaano ito katotoo. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao kung maririnig ang isang babae na bumibili ng kondom? Tinulungan kami ni Aika Lim, 20 taong gulang at first time na bibili ng kondom. Una naming isinagawa ang eksperimento sa ilang drugstore sa Pasay. Nabili. Miss, may ano kayo? May condom kayo? Wala na. Wala na iba? Thank you. Sa tindahang ito, walang nabiling kondom si Aika dahil out of stock daw. Pero kapansin-pansin ang paghabol ng tingin ng tindera kay Aika. Sunod naming pinuntahan ang convenience store. Condom nga isa. Anong meron? Sumagot ang tindera na meron, pero tinakpan niya ang kanyang bibig para itago ang ngiti. May condom kayo? Bukod sa pangiting sagot ng tindera na wala silang ibinebentang kondom, kasama niyang napangiti ang isang customer na nakarinig sa binibili ni Aika. 3 sa 8 nagtitinda na aming pinuntahan ang may kakatuwang reaksyon. May mga ilan-ilan na dead ma lang. Meron din na parang tinitingnan yung mukha ko, kaya tinitingnan hanggang sa pag-alis ko, nakatingin sa akin. Ayon kay Dr. Michael Tan, malakas ang paghusga sa mga taong bumibili ng contraceptives, lalo na kapag babae. Dahil konektado ang produkto sa sex. Nakakalungkot but not surprising na ang condoms are for illicit sex, which is not true. Condoms are for responsible sex. No? Matatandaan na sa Maynila noong taong 2000 sa ilalim ng pamumuno ni dating Mayor Lito Atienza, itinigil ang pagbibigay ng contraceptives ng lokal na pamahalaan. Nilalayon lamang po nitong Executive Order 003 ay i-promote po yung natural methods of family planning
At the same time, dinidiscourage po nila yung artificial methods of contraception. Kailangan ng proteksyon dito sa sakit na ito. Matapos ang termino ni dating Mayor Lito Atienza, iba na ang polisiya ng lungsod sa ilalim ni Mayor Alfredo Lim. Bagamat hindi po kami pa rin bumibili o gumagamit ng pera ng gobyerno ng pamahalang lokal upang bumili ng commodities, mga pills, mga condoms, kami po ay tumatanggap na po ng donasyon mula po sa Department of Health at sa iba pa pong NGOs. Ayon kay Dr. Batangan, hindi nakakatulong ang pabago-bagong desisyon ng mga namumuno pagdating sa mga programang pangkalusugan. Kakagulo siya sa tingin ko, no? Kasi hindi iisa yung mensahe ng gobyerno natin. Hindi malinaw yung mensahe ng gobyerno natin, no? Kaya nga, sa tingin ko, kailangan talaga natin ng batas tungkol dyan. Taong 2010 din ang isulong ng Department of Education o DepEd sa pangunguna ni dating Secretary Mona Valisno ang pagtuturo ng sexuality sa elementary at high school. Bagay na mariing tinutulan ng simbahan. Ano naman kaya ang tingin dito ng taong bayan? Okay lang. Kasi siyempre sa mga bata, lalo na yung mga bata, mas gusto ko yung para alam nila na hindi sila agad mabubuntis kung sakaling gagamit sila ng mga condoms. Minsan yung curiosity po kasi ng kabataan, naglilid sa kanila para maipahamak yung sarili nila. Kaya kung aware po sila sa sex education, marami silang kaalaman buhat doon. Tulad ng mga syota-syota, gano'n, hindi nila mapipigilan yan, hindi tulad talaga nung araw, lalo na sa panahon ngayon. Talagang hindi dapat turo yung sex education. Ayon sa mga eksperto, mababaw pa rin ang pagtingin ng mga Pilipino sa sexualidad. As long as we don't talk about sexuality, lilitaw ang mga problema, no? At maging reactive lang tayo na, ay naku, nabuntis si ano, and then itatago na naman, and then you have another generation of problems. No? Hindi natin maipagkakaila hanggang ngayon, mayroong ang tingin sa sex ay marumi at di dapat pag-usapan. Hanggang hindi bukas at sayantipiko ang pag-uusap tungkol sa sexualidad, mananatiling inosente ang ilan, walang alam kung paano pangangalagaan ang sarili at kukuha na lamang ng kaalaman mula sa mga kaibigang kulang din sa kaalaman. Mas bukas na raw ngayon ang marami sa usapin ng sex at sexualidad na dati-rati ni hindi pinag-uusapan. Pero hindi ito nangangahulugan na sapat na ang ating kaalaman, lalo na ng ating mga kabataan. Tulad ng iba pang sensitibong bagay, ang mga magulang sana ang maging unang gabay ng ating mga anak sa isyong ito. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.